Alright, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service. Ang responsabling mga mamamahayag. Ano man ang layat lingwahe mo basta't kayo ay Pilipino. Ito ang boses mo. At sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman mga kababayan, ito po ang abang lingkod ninyo, ang kuya ng lahat. Ang Mindorinyong Midnight Boy bagamat hindi ganong kagwapuan. Sigurado namang ito inyong maasahan, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa ating impila ng KBS RMM News TV. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Aim to create hopes for the progress of good and continuing news dissemination. Vision, proper communication, coordination to any private and public entities worldwide. Mission, helping less unfortunate people, changing fortunes, and let our voice be heard. KBS Kasado Broadcasting Service. Deliver news. RMM, responsabling mga mamamahayag at your service. Ang gabay at patnubay ay patuloy po ninyong maririnig at mapapanood tuwing 8 hanggang 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito sa ating himpilan ng KBS RMM News TV. Gabay at patnubay. Palatuntunan ng bibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindorinyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Alas 9:46 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News. Radyo na, dyaryo pa. Alright! Hep hep.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw kong taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Eto na naman po ako upang magatid sa inyo ng mahalagang mga balita at mga impormasyon na nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. At syempre sa ngalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At ganun din ang ating news director, Kuyang Wayne Espino Lauson. Ako naman po ang inyong abang lingkod, ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuan. Sigurado namang ito inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuco. Nagpupugay ng isang mapagpalang araw ngayong araw ng Lunes, May 26, 2025 ng taong kasalukuyan. Magandang morning sa inyong lahat. Mga minamahal kong mga kababayan sa iba't ibang dako ng ating bansa. At syempre ganoon din po sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang dako ng mundo. Sa ating mga OFW. Sa ating mga seafarers. Sa lahat ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibayong dagat. Mapagpalang araw at gabi sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Anyway, samahan po ninyo ako sa loob ng 2 oras ng ating pagtatanghal dito sa ating impilan ng KBS RMM News, Radyo na Dyaryo pa. At syempre sa ating mga kasado patroller na naka-standby sa iba't ibang dako ng area ng ating kapuluan. Sa ating mga kasado patroller, standby report makaraan ng ilang mga pagbabalita. At syempre magandang umaga po sa ating mga nakakasama po rito sa ating Studio 1, sa ating dalawang ating kay Ate Del Aldea Santos at kay Ate Rosemary Paderon bilang production assistant. At ganoon din po sa lahat ng ating mga columnista at writer na nasa iba't ibang area at dako ng ating kapuluan. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At syempre ganoon din po ng ang ating mga ating at kuya na nasa Studio 2 Bulwagan ng Balitaan. Mula sa kinaroroonan ni Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ni Ate Cora Biernes, ni Ate Joy Pasco, at syempre magandang morning sa ating tagapagtaguyod kay Attorney Mike Bordeos. Kuyang Mike, good morning. At tunon din po sa ating Studio 2 Bulwagan ng Balitaan ni Kuyang Wayne Espino Lauson, ang Bisayang Tisoy. At syempre sa lahat po ng ating mga minamahal at mga tagapakinig at taga-subaybay sa ating palatuntunan. Mulit-muli humihingi ng paumanhin ang inyong abang lingkod bagamat hindi po sa eksaktong time ng ating pasok sa ating palatuntunan na ngayong official time po ay talagang 8:08 ng umaga. Nakataon lamang po na may humigit kumulang na po sa 2 linggo may inaasikaso lamang po sa labas ng himpila ng inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold. Kung kaya't bagamat sabi nga po ay halos mag-aalas 10 na ang ating program, pero asahan po ninyo na ako po inyong makakapiling sa loob ng 2 oras ng ating pagtatanghal. Siyempre, sa lahat ng ating mga minamahal na mga tagapaghatid balita. Good morning kay Justin Rivera. Good morning po, Kuyang Arnold from General Santos City. Magandang umaga mga ating at Kuyang ng General Santos City. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At syempre kay Kuyang Ergie Ablasa, si Dato Ergie Ablasa ng Bukidnon. Yan. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang area at dako ng ating bansa. Diyan po sa lugar ng Kamindanawan, Kabisayahan, at syempre maging sa Katagalugan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, bagamat sabi nga po ay tayo ay ang ilang parte po dito sa ating bansa ay inuulan at ang ilan naman po ay lubhang matindi ang init ng araw. Sabi nga po ay kinakailangang pangalagaan po ninyo na mabuti ang inyong mga kalusugan. Yan. At syempre sa lahat po ng ating mga minamahal na mga taga lugar ng Metro Manila.
magandang umaga po sa inyong lahat at naway ang pagpapala ng ating dakilang lumikha ay laging sumaating lahat. Walong minuto bago magikasampu ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News. Radyo na dyaryo pa, ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Magandang umaga kay Kuyang Francis Pansumar Butlay. Alright, from Gingoog City, Misamis Oriental, Mindanao. Magandang umaga sa iyo, Kuyang Pansumar Butlay, ang ating Kasado Patrol 60. At syempre, sa lahat po ng ating mga minamahal na mga katutubong tribo sa iba't ibang dako ng ating bansa sa Kamindanawan, sa Kabisayahan at Kalusunan. Magandang umaga po, syempre, sa lahat po ng ating mga kaibigan at mga kababayan dyan sa lugar po ng General Santos, sa buong kababayan natin po dyan ng mga tribong Blaan. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat at syempre sa pangunguna rin po ng ating butihing bai, Fredelin Samaldani. At syempre magandang umaga din po kay Kuyang Chaplain Frederick Biri, ang Supreme Minister Vision Keeper Worldwide ng Watchman Initiative Affairs. At syempre sa Perlas ng Silangan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Assalamualaikum, brother. Musta po kayo dyan? Watching from Occidental Mindoro, from Kuyang Albert Laison. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-Occidental Mindoro. Sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan dyan. At ganoon din po sa ating mga tribong mangyan dyan sa Oriental at Occidental Mindoro. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mapagpalang araw po ngayong araw ng Lunes. At syempre sa lahat po ng ating mga autoridad sa ating buong kapulisan at kasundaluhan ng Republika ng Pilipinas, magandang umaga po sa inyong lahat. At naway ang kapayapaan, kalakasan at katahimikan ay laging sumabawat isa ng ating sambayanan. Magandang araw po sa inyong lahat. Anyway, dumako muna po tayo mga kababayan sa ating unang bahagi ng ating palatuntunan sa ating mga mahalagang mga balita. Round 1. Ready, go! Narito ang ating pangunahing mga balita. Marcos tungo sa Asian Summit habang pinag-iisipan ng Black ang magkasanib na tugon sa taripa ng US. Round 1. Ready, go! Samantala, umalis si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. patungong Kuala Lumpur, Malaysia noong linggo upang dumalo sa 46 Asian Summit kung saan inaasahang magsagawa ng kolektibong tugon ng mga leader ng rehiyon sa bagong taripa ng Estados Unidos. Bago sumakay sa kanyang flight sa Villamor Air Base sa Pasay City, inihayag pa rin ni Pangulong Marcos na nagsimula na ang informal na konsultasyon sa mga leader ng Asian hudyat ng pagbabago sa posisyon ng ekonomiya ng bloc sa gitna ng tumataas na tensyon sa pandaigdigang kalakalan. Idinagdag ko sa listahan ng mga isyo ang mga talakayan sa naipagpatuloy natin dahil nagkaroon na tayo ng paunang talakayan sa tagapagpangulo ng Asian Malaysia, partikular kay PM Answar tungkol sa tamang pagtugon sa Asian bilang isang grupo sa bagong schedule ng taripa na ipinataw ng Estados Unidos. Sabi pa rin ni Pangulong Marcos, nagsagawa na kami ng informal na konsultasyon sa aming mga kapwa-miyembro ng Estado at kanilang mga kinatawan at tagapangulo PM
answar tungkol sa paksang ito. Ito ay isang bagay na kailangan nating pag-usapan at ito ay isang bagay na kailangan nating sagutin, dagdag niya. Habang ang ASEAN ay nananatiling isang magkakaibang grupo na may iba't ibang dependense sa kalakalan, binigyan din ni Pangulong Marcos ang pangailangan ng bumubuo ng pinagkasunduan. Kailangan nating makahanap ng isang paraan upang maabot ang pinagkasunduan sa pagitan ng magkabilang mga sitwasyon na pinatakbo ng iba't ibang mga estado ng miyembro, sabi niya. Ang hindi inaasahang anggulo ng kalakalan ay nagdaragdag ng bagong kagyat na pagpupulong sa mataas na antas na sa una ay nakaprim sa paligid ng pangunahing tema ng summit, inclusivity sa sustainability. Bukod sa kalakalan, sinabi ni Pangulong Marcos na patuloy na ipagtatanggol ng Pilipinas ang sentral ng papel ng ASEAN sa pagtugon sa mga hamon sa rehiyon, kabilang na ang tensyon sa South China Sea, krisis sa Myanmar at pamamahala ng mga umuusbong na tensyon tulad ng artificial na katalinuhan. Binigyan din niya ang kahalagaan ng pagbuo ng isang panrehiyong balangkas para sa ethical na responsabling na nakabatay sa naibinahagi sa mga halaga ng ASEAN. Sa summit na ito, sasali ako ng mga kapwa leader ng ASEAN sa muling pagkapatibay ng ating pangako sa ASEAN centrality habang naglalakbay tayo sa mga hamon ng rehiyon at pandaigdig, kabilang na ang mga pag-unlad sa South China Sea, ang sitwasyon sa Myanmar, mga banta sa kapayapaan at seguridad sa dagat ng rehiyon, gayon din ang malawakang epekto ng pagbabago ng klima, pagkasumpungin ng ekonomiya at digital na pagkakagambala, sabi niya. Itinampok ko rin ang pangako ng Pilipinas sa pagbuo ng isang karaniwang balangkas ng rehiyon para sa ethical at responsabling artificial na katalinuhan na nakahanay sa mga halaga ng ASEAN. Ayon pa rin sa Department of Foreign Affairs, dadalo si Pangulong Marcos sa plenary at retreat sessions ng summit. Makikipagpulong sa mga parlamentaryo, kabataan at mga leader ng negosyo ng ASEAN at sasaksihan ang paglagda sa Kuala Lumpur Declaration sa ASEAN 2045. Mamumuno rin siya sa 16 Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines ASEAN Growth Area Summit at sasali sa ASEAN GCC at ASEAN GCC China Summits. Posible rin ang bilateral na pagpupulong sa mga leader ng Laos, Kuwait, Vietnam sa gilid. Sa panahon ng kawalan ni Pangulong Marcos sa Executive Secretary Lucas Bersamin ang mamumuno sa Caretaker Committee ng gobyerno kasama sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrad Estrella Dieter. Alas 10 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. PCSO CDPAP nagsanib pwersa para tumulong sa Maguindanao del Sur na sinalanta ng baha. Round 1. Ready, go! Nagpadala ang Philippine Charity Statistics Office kasama ang Office of Civil Defense at Philippine Air Force ng 2,500 charity temporary package sakay ng C-130 aircraft na inalaan para sa mga pamilyang lubang naapektuhan ng pagbaha sa Maguindanao del Sur. Kasunod ng tagubili ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., maigpit na koordini din na ang mga ahensya upang maihatid ang tulong sa mga apektadong komunidad. Ang operasyon ay kinasasangkutan ng maraming mga kagawaran ng gobyerno na nagtutulungan upang matiyak na ang tuloy nakarating sa mga nangangailangan sa tulong madaling panahon, sabi ng OCD. Sa isang payag sa media, dinagdag pa nito na ang deployment na ito ay nagtatampok ng pangako ng pamahalaan na magbigay ng agarang tulong sa mga naapektuhan ng matinding pagbaha kamakailan. Ang OCD na ginabayan ni Defense Secretary at National Disaster Risk Reduction and Management Council,
Chairman Gilberto Teodoro Jr. ay nakipag-ugnayan sa PAP upang gamitin ang mga ari-arian ng hangin ng militar para transportasyon. Nanguna na sa pagsisikap sina PSCSO General Manager Mel Robles at OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno kasama sina Assistant Secretary Cesar Idio at Jikiren Joy Kasipet. Personal na nasiwaan ng mga ospital ang paglulod ng mga relief supplies kabilang na ang bigas, dilatang pagkain, instant noodle at bottled water mula sa Villamor RB sa Pasay City. Ang mga pakete na ito na tinatawag na Charitimba at bumubuo ng pangalawang alon ng tulong kasunod ng paunang pamamahagi ng 1,000 food packs noong Sabado, sinabi ng OCD. Sa parehong pahayag, binigyan diin ni Robles ang kahandaan ng PCSO na tumulong na nagsasabing palagi silang alerto sa mga ganitong uri ng insidente. Kasama natin ang OCD dito at ito ang laging direktiba ng ating Pangulo na laging maging alerto at handang tumulong sa ating mga apektadong kapwa Pilipino. Sabi ng opisyal ng PCSO, bagamat may mga hamon sa logistic, tiniyak ni Robles na sa publiko na handa silang magbigay ng tulong anumang oras dahil mayroon na silang mga kaayusan sa kanilang mga supply at bodega at idinagdag na handa silang ihatid ang mga supply na ito kung kinakailangan. Nais naming tiyakin sa aming mga kapwa Pilipino na ang Pangulo ang nasa tuktok ng sitwasyon. Palagi niya kaming inaanyayahan na gamitin ang lahat ng magagamit na mga mapagkukunan. Kami ay isang mas maliit na ahensya na nagpapahintulot sa amin na tumugon ng mas mabilis at nakikipagtulungan kami sa kagawaran ng kalusugan at kagawaran ng social welfare and development, sabi ni Robles. Samantala, sinabi ni Nepomuceno na ang 2,500 relief package mula sa PCSO ay higit pa sa sapat dahil tinatayang nasa 1,639 na pamilya lamang ang apektado. Ang 2,500 relief packs mula sa PCSO ay halos tiyak na makakarating sa lahat ng mga ito, sabi ng hepe ng OCD. Sinabi pa rin ni Nepomuceno na mayroong 149 na lugar na apektado ng baha at ang kanilang mga inisyal na paghahatid ay nakatuon sa mga pangunahing lugar, partikular na ang mga komunidad at evacuation centers. Para sa mga liblib na lugar na hindi naabot ng mga land vehicle, humihingi kami ng tulong sa Armed Forces of the Philippines para sa airlifting kung kinakailangan, dagdag niya. Para sa mga liblib na barangay, sinabi pa rin ni Nepomuceno na gagamitin nila ang tulong ng mga local government units upang maihatid ang tulong sa mga biktima. Sinabi pa rin ni Nepomuceno na patuloy ang pagsisikap na maabot ang mga apektadong komunidad sa pakikipagtulungan ng mga tanggapan ng gobyerno, sandatahang lakas at lokal na pamahalaan upang matulungan ang mga Pilipino na makabangon at makabangon. Alas 10:05 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang ang ating balitan. Nangungunang government communicators kinilala para sa tiwala ng publiko sa pagmiminsahi. Round 1. Ready, go! Nangunguna na ang mga public spokespersons na humawak ng budget, welfare, health, and justice portfolios ng bansa sa isang nationwide survey na sumusuri sa pinagkakatiwalaan at epektibong government communicators sa unang quarter ng 2025. Ang RP Mission and Development Foundation Incorporated sa pagkikipagtulungan ng RPMD News ay naglabas ng inaugural na listahan ng top 10 government communicators na may mga nangungunang performer na nakapuntos ng mataas na kalinawan, kredibilidad, tiwala ng publiko at presensya sa mga pangunahing pambansang pag-unlad. Si Budget Undersecretary Goody Sope Liberan ang itinanghal na nangungunang government communicator ng bansa na nagtala ng 88.7% ng performance rating na sinundan ni Department of Social Welfare and Development Undersecretary Irene Dumlao na may 86.5%.
Si Liberan ay kinilala na paggawa ng mga komplikadong patakaran sa budget na na-access at iniintindihan ng mga ordinaryong Pilipino. Habang si Dumblao ay pinuri para sa mahabagi na minsay sa panahon ng mga kalamidad. Nagtala sina Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro at Assistant Secretary Meco Calabano ng Department of Justice ng 84.9% at 84.6% ayon sa pagkakasunod para sa kanilang kalinawan at katahimikan sa ilalim ng panggigipit. Si Health Assistant Secretary Albert Domingo ay nakakuha naman ng 83.4% at pinuri para sa relatable, science-based na komunikasyon sa kalusugan. Samantala, nakapasok din sa listahan si Brigadier General Jean Pardo, tagapagsalita ng Philippine National Police at Regional Director ng Police Regional Office Central, Luzon, na nasa ikapitong pwesto na may 78.7% approval rating. Isang karangalan para sa akin ang na makilala bilang isa sa mga pinakamahusay na tagapagsalita ng bansa. Iniaalay ko ito sa buong PNP na ang pag-aaraw-araw na paglilingkod ay nagbibigay inspirasyon sa akin na gumagawa na mas mahusay, sabi ni Pardo. Sa isang press statement noong linggo, patuloy na ginagampanan ni Pardo ang kanyang tungkulin bilang tagapagsalita ng Philippine National Police at hipe ng pulisya sa Central Luzon na nangangasiwa sa mga operasyon sa 7 lalawigan at 3 pangunahing lungsod. Ang survey na isinagawa noong Abril 1 hanggang 7 sa ilalim ng inisyatibong Boses ng Bayan ng RPMD ay nakapanayam sa 5,000 respondente ng buong bansa. Sinukat nito ang pagiging epekto, kalinawan, kredibilidad at tiwala ng publiko ng bawat tagapagsalita lalo na sa panahon ng krisis o paglunsad ng patakaran. Ang pag-ikot at sa pangunang 10 ay ni Yusek Jonathan Malaya ng National Security Council, 80.8%, Attorney Camille Sui May Ting ng Korte Suprema, 78.5%, Ambassador Teresita Daza ng Department of Foreign Affairs, 77.2%, Dana Sandoval ng Bureau of Immigration, 75.6%, Colonel Margaret Padilla ng Armed Forces of the Philippines, 73.1% sinabi ni RPMD Executive Director Dr. Paul Martinez na ang mga ranggo ay sumasalamin sa lumalaking pangangailangan para sa totoo, napapanahon at nauugnay sa komunikasyon sa isang panahon ng pinangungunahan ng social media at maling impormasyon. Alas 10:10 ng umaga. Samantala, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan, tol. Kasado Patroller, standby report. Kasado Patrol 25 ng Calabarzon area dyan sa Cavite, Double L, standby report. Kasado Patrol 20 ng National Capital Region, Kuyang Don Robert Romero, standby report. Kuyang John Santusidad. Kasado Patrol 40 ng Quezon City, standby report. Then Kuyang Dan Torbeles ng Lalawigan ng Rizal, dyan sa Calabarzon area, standby report. Si Kuyang Erman Patulot ng Pasig City, Kasado Patrol 22, standby report. At sa lahat ng ating mga Kasado Patroller, standby report. Ganon din si Kuya Francimar Butlay ng Gingog City, Misamis Oriental Mindanao, Kasado Patrol 60. Kuyang Francimar Butlay, standby report. Makaraan ng ilan nating mga pagbabalita. Anyway, binabati po natin ng magandang umaga po si Kapitan si Barangay Kapitan ng Barangay Tabon-Tabon, Baco Oriental, Mindoro. Ika nga'y nagdaos ng kapistahan sila, araw yun ng Sabado at Linggo, dyan sa Barangay Tabon-Tabon. Ba, talagang sabi nga'y ang buong team ng Barangay Tabon-Tabon
ay talagang sabi nga taon-taon ha, ay talagang sila ay nagdaraos ng kanilang ika nga'y masayang kapistahan. Oh. At yan nga po ay kanilang idinadaos yan taon-taon.